Napatingin si Danica sa labas. Gabi na at ilang oras na lang, bagong taon na. Nakaupo si Danica sa isang sulok ng sala at bahagyang nakatukod ang likod sa pader. Nasa kandungan niya ang bunso niyang kapatid na si Isabel. Maliit pa, magaan at parang laging natutulog. Mainit ang katawan ng sanggol. At ramdam ni Danica ang mahinang pag-angat at pagbaba ng dibdib nito sa bawat paghinga. "Danica, ikaw muna," sabi ng nanay niya kanina pagkatapos ibigay sa kanya si Isabel na 5 months old pa lang. "Bantayin mo ang kapatid mo. Ang dami kong kailangang asikasuhin. Kapag umiyak, hele mo." Po? Tumingin siya kay Isabel na nasa duyan. "Bakit po ako? Gusto ko pong maglaro sa labas, Mama." Umismid naman ang kanyang ina. "Mamaya na. Walang ibang magbabantay sa kapatid mo. Alangan namang sina Cholo at Christoph. Maliliit pa ang mga yon. Ikaw ang pinakamatanda. Ikaw nang mag-alaga. Babantayin mo lang naman." Ngumuso si Danica. 9 years old naman siya at bata pa. Ang nasa isip niya ng sandaling yon, bakit siya pa ang pagbabantayin ay bata lang din naman siya. Ngayon, hawak niya si Isabel at pinipilit niyang huwag gumalaw ng sobra. Umiiyak kasi kanina pa, kaya napilitan siyang buhatin. Ramdam niya ang pawis sa palad niya kahit malamig ang hangin. Habang bata pa, parang sinisiksik na sa kanyang utak na panganay siya. At dapat, marunong siyang mag-alaga ng mga nakababatang kapatid. Dapat, kaya niya palagi ang lahat ng iutos sa kanya. Sa gitna ng tawanan ng mga bisita, napapalingon siya paminsan-minsan sa kanyang ina. Si Lourdes ay abala sa mesa, nag-aayos ito ng handa, tumatawa sa mga bisita at kumakaway sa mga kapitbahay na kakapasok lang. May hawak itong sandok sa isang kamay at baso ng soft drinks sa kabila. "Oy, Lourdes, ang sarap naman ito," sigaw ng isa niyang tita. Tumawa ang kanyang ina na si Lourdes. "Syempre, ako pa ba? Masarap talaga akong magluto. Ako palagi ang abala dito kapag may mga ganitong okasyon." Lumapit si Danica sa kanyang ina. Matamlay ang mga mata niya at medyo sinisipon pa. "Mama, ikaw na pong mag-alaga kay Isabel. Masama pang pakiramdam ko." "Aha?" Mukhang hindi siya narinig ng kanyang ina. "Sige lang, alagaan mo muna yung kapatid mo. Doon kayo sa malayo para hindi kayo ma-stress sa ingay." Sa labas, mas lumalakas ang putukan. May sumisigaw na ng countdown kahit malayo pa sa 12:00. May mga batang tumatakbo, may nagtatakip ng tenga, may umiiyak at may tumatawa. Napapapikit si Danica sa bawat malakas na putok. Ramdam niya ang pag-uga ng sahig. Napansin niya ang paggalaw ni Isabel. Bahagyang napangiwi ang kapatid niya at umiiyak ng sobra. Nagwawala rin ito ng matindi sa mga bisig niya. "Shh! Okay lang yan, Isabel," pag-alo niya sa bata. May dumaan na bisita sa harap niya at muntik pa siyang masagi. "Ay, sorry," sabi nito, pero tuloy-tuloy lang ang lakad. Lalong sumikip ang dibdib ni Danica. Parang kulang siya sa hangin at medyo nahihilo pa. Parang masyadong mabilis ang buong mundo. Masama ang pakiramdam ni Danica at nakakaramdam ng hilo. Nang biglang isang malakas at malapit na putok ng boga ang narinig ni Danica. Mas malakas kaysa sa mga nauna. Sa sobrang lakas, napatalon siya sa gulat. Hindi niya namalayan ang sarili niyang galaw. Hindi niya namalayan ang pagpitlag ng mga kamay niya. Ang init sa palad niya ay biglang nawala. May isang segundo, isang napakahabang segundo na parang lumutang ang lahat. Naputol ang tunog ng mga tawa, parang naging tahimik ang mundo. Pagkatapos ay isang tunog ang umalingaw-ngaw na alam niyang hindi niya makakalimutan kailanman. "Isabel!" Malakas na sigaw ng kanyang ina na sinundan ng papa niya. "Isabel, yung bata!" Doon lang gumalaw ang ulo ni Danica at halos mawalan siya ng ulirat nang makitang nasa sahig ang kapatid niya. Hindi na ito gumagalaw at hindi umiiyak. Parang hindi totoo lahat ng nangyayari. Hindi,
Hindi, pabulong na sabi ni Danica habang nanginginig ang labi. Hindi mama. Mabilis siyang naitulak ng mga taong rumesponde sa kapatid niya. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Danica. Nang tarantang kunin ng mga ito si Isabel na walang malay. Anong nangyari? Sigaw ng isa niyang tito. Diyos ko! May napasigaw pa at nataranta na ang lahat. Dalhin niyo na sa ospital. Hindi magising si Isabel. Baka kung ano pang mangyaring masama, nabagok yata ang ulo. Nagmamadaling lumabas ang mga magulang niya bit-bit si Isabel. Mama! Natakot niyang tawag at sinubukang humabol sa mga ito. Narinig ni Danica ang boses ng kanyang ina. Isang tunog na hindi pa niya naririnig dati. Anong ginawa mo? Hindi niya na napigilan ang paghikbi. Mama, nagulat po ako sa boga. Bakit mo binitawan? Iyak ng nanay niya at malakas siyang itinulak. Umalis ka. Baka masabitan ka ng sasakyan. Umalis ka dyan. Dadalhin namin sa ospital ang kapatid mo. Huwag ka nang dumagdag sa problema. May humilang kamag-anak sa kanya palayo sa sasakyan ng tito niya. Habang naiwan doon, puro paninisi ng mga kamag-anak niya ang kanyang naririnig. Bakit mo naman binitiwan ng kapatid mo? Alam mo namang baby pa. Bulalas ng kanyang tita. Napailing ang isa niya pang tito. Sana okay lang si Isabel, pero nakita ko kanina na ang lakas ng impact. Baka maging delikado yung baby. Napailing ang tita niya at pinapasok na sila sa loob. Pumasok na kayo sa loob. Pakainin at magpahinga ng mga bata. Ano ba naman tong bagong taon na to? Nagkaroon pa ng disgrasya. Sana maging maayos lang si Isabel. Wala sanang mangyaring masama. Kawawa naman sina ate at kuya. Binigyan siya ng pagkain ng mga matatanda. Pero hindi magawang kumain ni Danica. Hindi matigil ang paghikbi niya. Naalala niya ang nagawa niya kay Isabel at ang paninitig ng mga kamag-anak niya na parang ginusto niya ang mga nangyari. Hindi na makapagsalita si Danica. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Hindi niya alam kung anong nangyari. Ang alam niya lang, para na siyang nilalamon ng lahat ng yon. Tumatak sa isipan ni Danica na siya ang may kasalanan ng nangyari sa lahat. Tahimik ang bahay ng sumunod na mga oras. Halos hindi siya makapagpahinga. Ang mga kapatid niya na maliliit pa, nag-aalala pero akala ay wala lang. Ang ingay ng bagong taon sa labas ay unti-unting napalitan ng malalayong putok, pailan-ilan na tunog ng mga torotot. Dito ka muna, maikling sabi ng tita niya at hindi siya tinitingnan sa mata. Huwag ka munang lalabas. Po, si mama po. Mahina niyang tanong. Namumugto na ang mga mata niya dahil sa pag-iyak. Si Isabel po, kumusta na? Napabuntong hininga ito. Matulog ka muna, bata ka pa. May ginagawang mga matatanda. Hindi mo pa naiintindihan ang mga yon. Isinara ang pinto at iniwan siya roon. Umupo siya sa kama habang yakap ang sarili. Ang damit niya ay may bahid pa ng laway ni Isabel. Naamoy niya yon at biglang bumalik sa kanyang init ng katawan ng kapatid niya kanina. Ang bigat nito sa mga bisig niya at ang tunog ng pagkakabagsak nito. Napapikit siya at umiling. Hindi sana okay lang siya. Hindi alam ni Danica kung gaano katagal siyang nakaupo roon. Parang humaba ang oras. Sa labas, naririnig niya pa rin ang pag-uusap ng mga matatanda. Bakit kasi iniwan sa bata? Hindi pa marunong yan eh. Kung ako ang nandun. Diniina ni Danica ang palad sa kanyang tenga. Pero parang mas lumalakas ang mga boses sa loob ng ulo niya. Bandang madaling araw nang may kumatok sa pintuan. Binuksan yon ng isa niyang tita. Pagod ang mukha nito at namumula ang mga mata. Nakatulog ka na ba? Tanong nito. Umiling si Danica. Hindi po ako makatulog. Tita, si Isabel po. Hindi agad nakapagsalita ang tita niya. Tumingin muna ito sa sahig bago muling nagsalita. Nasa ospital pa sila ng mama at papa mo. Okay lang po ba siya? May kaunting pag-asa sa boses ni Danica kahit nanginginig na siya. Hindi sumagot ang tita niya.
Lumapit lang ito at inayos ang kumot sa balikat niya. Ang init mo pala. May lagnat ka, matulog ka na, Danica. Sobrang namamaga ng mga mata mo, matulog ka na at magiging okay lang ang lahat. Isinara ulit ang pinto at iniwan siya roon. Pero hindi yata siya makakatulog hanggat hindi nalalaman kung ano ang nangyari kay Isabel. Pabalik-balik ang tita niya sa loob ng kwarto para punasan siya at painumin ng gamot. Pero dahil na rin siguro sa puyat, sakit at pagod, nakatulog na siya ng hindi namamalayan. Nagising si Danica sa ingay ng mga tao. Hindi yon ang ingay ng handaan. Hindi rin yon ang sigawan ng mga bata. Iba ang tunog. Mabagal, mabigat at may halong iyakan. Amoy kandila ang hangin at parang masikip ang dibdib niya kahit hindi pa siya bumabangon. Maya-maya ay bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok ang isa niyang kamag-anak. Kinapa nito ang noo at leeg niya. Danica, gising ka na pala. Lumabas ka na, medyo bumaba na ang lagnat mo. Po? Tumayo siya habang nanginginig ang tuhod. Nasaan po si Mama at si Papa? Hindi sinagot ang tanong niya. Hinawakan lang siya sa balikat at ginabayan palabas. Pagdating niya sa sala, doon niya nakita ang maliit na kabaong sa gitna. Parang lumiit ang mundo ni Danica sa isang iglap. Hindi siya makalapit, hindi rin siya makatakbo. Parang nakapako siya sa kinatatayuan niya habang sunod-sunod na tumutulo ang mga luha. Hindi, mahina niyang sabi. Hindi po. May mga kandila sa paligid ng kabaong. May bulaklak, may mga taong nakaupo, may mga nakatayo at mga bulong-bulungan. Ang bata pa, kawawa naman. Bagong taon pa man din. Hinila siya palapit ng tita niya. Halika, magdasal ka. Pero hindi gumagalaw ang mga paa niya. Nasaan po si Isabel? Tanong niya kahit alam na niya ang sagot. Ayaw lang tanggapin ng utak niya. Nang tumingin si Danica sa loob ng kabaong, parang may kumurot sa puso niya nang makita ang maliit na katawan ng kapatid niya. Isabel, halos pabulong niyang tawag. Gising na. Gising ka na. Biglang nanghina ang mga tuhod ni Danica at napaupo siya sa sahig. Humagulgol siya. Yung iyak na hindi niya mapigilan kahit gusto niya. Walang lumapit agad sa kanya kasi para sa lahat, siya ang may kasalanan kung bakit namatay si Isabel. Tumahimik ka, sabi ng kanyang ina na si Lourdes. Nagluluksa tayo. Bigyan mo naman ng respeto ang kapatid mo. Ikaw na nga ang may dahilan. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya ng mga salitang yon. Pinilit ni Danicang pigilan ang iyak niya. Pinilit niyang isara ang bibig. Pinilit niyang hindi umingay. Walang nagtanong kung kumusta siya. Walang nagsabing hindi niya kasalanan kung ano ang nangyari. Tiningnan niya si Lourdes. Namumugto ang mga mata ng mama niya. Halos hindi na ito makatayo sa sobrang pagod at iyak. Ang papa niya naman ay tahimik, nakatungo at parang mas tumanda ng bigla. Mama, mahina niyang tawag. Papa, hindi siya nilingon agad ng mama niya. Dumiretso ito sa kabaong at hinawakan ang gilid nito at tahimik na umiyak. Anak ko, mahinang usal ni Lourdes. Anak ko, kawawa naman ang Isabel ko. Tumayo si Rogelio sa tabi ng asawa. Hinawakan ang balikat nito. Hindi rin tumingin kay Danica ang papa niya. Tahan na. Isipin na lang natin na nasa maayos na siyang kalagayan. At habang tinitingnan niya ang mga ito sa harap ng kabaong ni Isabel, labis na nadurog ang batang puso niya. Mama, ulit ni Danica ng mas mahina. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po gustong mawala si Isabel. Hindi nilingon si Danica ng kanyang mga magulang. Para bang walang ibang sinisisi ang mga ito, kundi siya lamang. Kaya hinila na lang siya ng tita niya papalayo roon. Nang sandaling yon, parang siyang nakalutang habang tila sinasaksak ng mga taong mahal niya. Walang makinig sa kanya, walang umiintindi sa nararamdaman niya.
Para sa mga ito, hindi maganda ang kanyang nagawa. May nawala at may hindi nababalik, kaya dapat siya ang sisihin. Lumipas ang mga taon, 16 na taong gulang na si Danica. Pero pakiramdam niya ay mas maaga na siyang tumigil sa pagiging bata. Sa bahay nila, may mga tuntuning hindi kailanman isinulat, pero malinaw na malinaw sa kanya. Dapat maayos siya, dapat tahimik, dapat walang mali. At higit sa lahat, dapat hindi na siya muling maging dahilan ng kahit na anong disgrasya. Tuwing umaga, nauuna siyang gumising. Siya ang nagsasaing, nag-aayos ng mesa, at naghahanda ng baon ng mga kapatid niya na sina Cholo at Christoph. Hindi naman yon inuutos palagi, pero alam niya na kapag hindi niya ginawa, may katahimikan na susunod. Ayaw niya namang maging pabigat sa mga magulang na parehong abala sa pagtatrabaho. "Danica, nasaan ang sapatos ni Christoph?" Tanong ng mama niya, minsang abala sa pagbibihis. Hindi man lang tumingin sa kanya si Lourdes habang nagsasalita. "Doon po sa may pintuan, ma." Mabilis na sagot ni Danica. Itinigil niya ang pagtitirintas ng buhok. Tumayo siya agad para kunin yon at ilapit sa kapatid niya. "Siguraduhin mong kumain sila bago kayo sunduin ang service," dagdag ng kanyang ina. "Huwag mong pababayaan, hintayin mo munang makapasok sa school nila bago ka magpahatid sa mismong school mo. Sa trabaho na kami kakain ng papa ninyo. Magluto ka na rin ng hapunan. Lutuin mo yung fish fillet sa ref." "Opo," sagot niya agad. Palaging ganoon, kahit wala siyang ginagawang mali, parang laging may paalala. Parang laging may bantay na tipong isa lang pagkakamali, sobrang sama niya ng anak at kapatid. Natuto siyang maglinis kahit hindi pa inuutusan. Natuto siyang magsabi ng sorry kahit hindi niya naman kasalanan. Natuto siyang umiling sa sarili niyang pangangailangan. "Christoph, Cholo, ito ng baon ninyo," sabi niya at inilagay ang mga lunch bag sa tabi ng bag ng mga ito. Bumaba si Cholo na 11 years old at si Christoph naman na 9 years old. Tiningnan niya kung maayos na nakasuot ang mga polo ng mga ito. Nilagyan niya na ng pulbos at tuwalya sa likod. "Ate, ako na. Kaya ko na. Ang laki-laki ko na," naiiritang sabi ni Cholo. Ngumuso naman si Danica. "Anong malaki na, hindi ka pa nga tuli eh." Sinagot naman siya ni Cholo. "Next year magpapatuli na ako. Saka malapit na ako mag-high school. Wag mo na akong ituring na bata." Natatawang sinuklayan niya naman ng buhok si Christoph. "Tumigil ka. Para sa akin, mga bata pa rin kayo. Ate niyo ako at baby ko pa rin kayong dalawa." "Ako ate, binata na ako. Nangkikis na nga ako eh." Sambit naman ni Christoph nang may kayabangan. "Inalikan ko si Kitkit. Sinapak ako sa muka. Ito, pasa, pero pawala na naman kasi mahina lang naman." Hinawakan agad ni Danica ang mukha nito. "Patingin nga. Ano ka ba naman? Huwag kang basta-basta mangkis ng babae. Kaya ka nasasapak eh." Mataman niyang tiningnan ang mga kapatid niya. Simula nang mawala si Isabel, nangako siya sa kanyang sarili na magiging mas maingat pa sa mga kapatid. Kaya ganoon na lang siya mag-alaga kina Cholo at Christoph. Ayaw na ni Danica na may mawala pa dahil lang hindi niya naalagaan ng maayos. Pero parang kahit ano ang gawin niya, mananatili na siya bilang isang pabayang ate para sa mga mata ng kanyang mga magulang. Isang hapon, narinig ni Danica ang usapan ng mga magulang niya sa kusina. Hindi naman niya intensyong makinig, pero napakinggan niya ng hindi sinasadya. "May lakad tayo bukas," sabi ni Lourdes. "Kailangan nating umalis ng maaga." Dugtong pa nito. Sina Cholo at Christoph?" Tanong ng papa niya na si Rogelio. "Pinakiusapan ko na si Tia Nena," sagot agad ni Lourdes. "Hindi ko sila iiwan dito na sila lang. Hindi mababantayan ni Danica ng maayos ang mga kapatid niya. Baka may mangyari pang masama." Natahimik sandali ang mga ito hanggang sa narinig niya ang kanyang papa. "Pwede naman siguro na sila lang. 16 na si Danica. Kaya niya na kahit sila lang ang maiwan sa bahay. Nakakahiya naman kay Tia Nena na papuntahin pa rito." Narinig ni Danica ang paghinga ng mama niya ng malalim.
Napayuko na lang siya. Hindi na talaga nagtitiwala sa kanyang mga ito, lalo na ang kanyang ina. Hindi ko na kayang magtiwala, sagot ni Lourdes. Ayoko nang maulit yung nangyari kay Isabel. Mas mabuti nang may ibang tumingin sa mga anak natin habang wala tayo dito ng ilang araw. Sa gabi, kapag mag-isa na siya sa kwarto, doon lang siya humihinga ng malalim. Doon lang siya umiiyak ng tahimik. Sa loob-loob niya, parang may utang siyang hindi na mababayaran. May kasalanan siya na hindi na maaayos. Kaya palagi niyang iniisip na dapat siyang makabawi. Habang buhay pa kung kinakailangan. Para lang maibsan ang kasalanang nagawa niya kay Isabel. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo niyang pinaniniwalaan na wala siyang karapatang mapatawad. Dahil noong gabing yon, noong gabing namatay si Isabel, parang doon din namatay ang tiwala ng pamilya niya sa kanya. Halina kayo, sabi ni Danica kina Cholo at Christoph habang isinasara ang pintuan. Huwag kayong magtutulakan. Lumabas silang tatlo. Umupo si Cholo sa tabi ng driver. Sila naman ni Christoph sa loob. Gusto niya sanang pagalitan si Cholo at magpalit sila dahil mas safe sa loob. Pero ayaw nang makinig sa kanya ng kapatid niya kaya hinayaan niya na lang. Habang bumabiyahe, pinagmamasdan niya ang kalsada. May mga tindahang kakabukas pa lang, mga estudyanteng naglalakad na may kanya-kanyang bag. Normal lang na umaga yon para sa kanya. Pagdating sa elementary, bumaba na sina Christoph at Cholo. Ate, sabi ni Christoph bago pumasok sa gate. Huwag ka masyadong seryoso sa school Umiti ka naman. Napangiti si Danica. Ikaw din, huwag kang makulit. Cholo, tawag niya naman sa isa. Mag-ingat ka, ubusin yung mga baon nyo. Lagot kayo sa akin. Kainin niyo yung gulay na nilagay ko. Pinanood niyang pumasok ang mga ito sa gate. Hinintay niya talagang makapasok ang mga kapatid bago muling bumalik sa tricycle gaya ng bilin ng kanyang ina. Nang makitang nasa loob na ang dalawa, sakalang siya umupo ulit. Sa high school na po tayo, sabi niya sa driver. Pagdating niya sa school, ibang atmosphere. Mas maingay, mas magulo at mas masaya. May mga pulang lobo sa isang sulok. May mga estudyanteng may hawak na bulaklak at tsokolate. May ilang nakasuot ng iba't ibang kulay ng t-shirt. Happy Valentine's Day, Danica! Sigaw ng isa niyang kaklase sa corridor. Napatingin si Danica sa bagong ayos sa bulletin board. February 14, Valentine's Day? Napangiti siya ng bahagya pero agad din niyang pinigilan ng sarili. Normal na araw lang yon kaya hindi dapat siya mag-expect. Pagpasok niya sa classroom, agad siyang sinalubong ng ingay. Danica! Sigaw ni Liza na kaibigan niya. May prom na next week. May date ka na ba? Napahinto siya sa paglalapag ng bag. Ha? Wala pa? Hindi pa nga siya sure kung sasali. Nahihiya si Danica na banggitin sa mama at papa niya. Bukod sa gastos, nahihiya na talaga siyang magsabi ng mga bagay na gusto niya. Para sa kanya, parang wala siyang karapatang magsabi o humiling ng kahit na ano. Kung siya naman ang dahilan ng pagkawala ng isang buhay na mahalaga sa pamilya nila. Grabe, ikaw pa talagang wala? Singit ng isa pa nilang kaklase. Ang daming may crush sa'yo. Siguradong maraming gustong maisayaw ka. Hindi ka na nga sumama last year. Sana this year sumama ka naman. Umiling siya at medyo nahihiya. Hindi naman, wala namang may crush. Saka hindi ko pa rin kasi sure. Maya-maya ay may narinig siyang mga tilian hanggang sa marinig niya ang isa niyang kaklase. Uy, si Marcus Napalingon si Danica sa pinto. Pumasok si Marcus na matangkad, maayos ang uniform, may dalang paper bag at tila kabado ang mga galaw. 2 taon na itong nanliligaw kay Danica. Tahimik, consistent at hindi mapilit. Laging nariyan, nag-aabot ng tubig kapag mainit, nag-aalok ng payong kapag umuulan, nag-aabang kapag uwian. Nagtagpo ang mga mata nila. Ngumiti si Marcus pero halatang kinakabahan. Ay, Danica. Uy, bakit parang may balak? Bulong ni Liza na nangingiti. Ayain ka yata sa prom, Danica.
Bago pa siya makasagot, biglang tumahimik ang klase. Para bang palabas sila sa isang pelikula na pinapanood ng mga ito. Lumapit si Marcus sa harap. Huminga ito ng malalim. May hawak itong maliit na kahon at isang bouquet ng simpleng rosas na nakatago kanina sa likod nito. "Danica," tawag nito sa kanya. "Pwede ka ba kahit sandali lang? May sasabihin lang ako." Nag-init ang kanyang mga pisngi. "Marcus, ano to?" Ngumiti si Marcus ng matamis. "Alam kong biglaan pero gusto kong subukan." Nanlaki ang mga mata niya nang lumuhod ang binata na para bang magpo-propose ng kasal sa kanya. Namula ang pisngi ni Danica. Ramdam niyang umiinit ang tenga niya. Hindi niya alam kung tatayo ba siya o tatakbo papalabas. "Danica," ulit ni Marcus habang nakatingala sa kanya. 2 taon na ako nanliligaw. Hindi naman ako nagmamadali pero gusto kong malaman mo na seryoso ako." Binigay nito sa kanya ang isang kahon. Nang buksan niya iyon, may nakita siyang maliit na card sa loob. "Will you go to prom with me?" Hindi agad nakapagsalita si Danica. Sa isip niya, hindi saya ang unang pumasok, kundi kaba. Iniisip niya kung papayag ba ang mga magulang niya, kung magkano ba ang gagastusin. Babae kasi si Danica. Iisipin niya pa ang damit, sapatos at magiging ayos niya sa araw na yon. Ramdam niya agad na parang wala siyang karapatang humiling ng ganoon. "Danica?" tanong ni Marcus. "Hindi mo kailangan sumagot agad." Huminga siya ng malalim. "Marcus, hindi ako sigurado. Hindi pa kasi ako nakakapagpaalam sa parents ko. Hindi ko alam kung papayagan ba nila akong sumali." May bahagyang lungkot sa mga mata ni Marcus pero hindi ito umatras. "Okay lang. Gusto ko lang malaman kung sakaling pumayag ang mga magulang mo. Ako bang pipiliin mo?" Tumingin si Danica sa paligid, sa mga mata ng mga kaklase niya na puno ng saya, ng pag-asa at ng normal na teenage excitement na nararamdaman niya rin kung minsan. Tumango na lang siya ng dahan-dahan. "Oo, kung papayag sila, ikaw ang gusto kong prom date ko, Marcus." Napangiti si Marcus. Tumayo ito at iniabot ang bulaklak. "Salamat, hihintayin kita. Hihintayin ko ang sagot mo." Nagpalakpakan, naghiyawan at kinilig ang mga kaklase niya. Hindi niya na rin tuloy napigilang mapangiti. Sana nga ay pumayag ang kanyang mga magulang kapag nagpaalam siya. Ilang araw ang lumipas matapos ang Valentine's Day at sa bawat araw na yon, paulit-ulit na iniisip ni Danica kung paano siya magpapaalam. Paano ba ako magpapaalam sa kanila? Mahina niyang tanong sa sarili. Para sa kanya, mas mabigat pa yon kaysa sa anumang exam sa school. Kaya ginawa niya ang alam niyang gawin kapag may gusto siyang hingin. Kailangan niyang maging mas maayos sa paningin ng mga ito. Mas lalo siyang naging masipag sa gawaing bahay. Para bang kung magiging perpekto siya sa lahat ng bagay, baka mas maging madali ang pagsasabi. Habang naglilinis siya ng sala isang hapon, napatingin siya sa estante. Nandoon pa rin ang dati nilang family picture na kasama pa si Isabel. Sa kusina, narinig niya ang paggalaw ng kanyang mama. Nang sumilip si Danica, nakita niya si Lourdes na nakaupo sa silya. Hawak ang picture frame ni Bibi Isabel. Miss na kita, anak. Nangungulila pa rin ako sa iyo hanggang ngayon. Bakit kasi kailangan mong mawala agad?" Humigpit ang hawak niya sa walis. Ramdam ni Danica ang lungkot, ang pangungulila na hindi kailanman nawala kahit lumipas ang mga taon. Tahimik siyang bumalik sa ginagawa. Hindi na niya itinuloy ang balak niyang magpaalam. "Isabel," mahina niyang bulong at napapikit nang makapagpahinga na. "Sorry, kung sana ako na lang ang nawala. Sorry na nabitiwan ka ni ate." Mabilis na lang pinunasan ni Danica ang mga tumulong luha. Pagdating talaga kay Isabel, hindi niya mapigilan ang sariling damdamin. Lumipas ang mga linggo, papalapit na ang JS prom. Hindi na siya nagtangkang buksan iyon sa mga magulang niya. Pero isang gabi, pagkatapos ng hapunan, habang naghuhugas siya ng pinggan, kinausap siya ng kanyang mga magulang. "Danica?" Biglang tawag ni Lourdes. Napahinto naman siya. "Po?"
May itatanong lang kami sa'yo, sabi ng kanyang ina. Tumibok ng malakas ang puso ni Danica. Pinunasan niya ang kamay sa tuwalya at lumapit. Opo, ano po yon? Nagkatinginan ang mga magulang niya. May prom daw kayo, sabi ni Rogelio at tiningnan siya ng may pag-iingat. Parang biglang nawala ang hangin sa baga niya. Po, JS prom, dagdag ng kanyang ina. Gusto mo bang sumali? Hindi siya agad nakasagot. Parang hindi niya narinig ng tama ang tanong. Sa sobrang hindi niya inaasahan, iniisip niya na tila panaginip lang ang lahat. Paano niyo po nalaman? Mahinang tanong ni Danica. Si Lourdes naman ang tumingin sa kanya. Sa pinsan mo, nagulat kami nang mabanggit niya. Kasama rin siya. Nagtataka siya kung bakit hindi ka raw sumasali. Wala kang binabanggit sa amin. Paano namin malalaman? Napayuko si Danica. Kinusot niya ang mga daliri niya. Wala siyang binanggit dahil pakiramdam niya wala siyang karapatang mag-demand. Napakagatlabi si Danica. Nahihiya po kasi ako. Alam ko pong gastos pa yon, saka hindi naman po mahalaga. Okay lang po kahit hindi sumali. Hindi ko na po binanggit kasi okay naman po na wag na. Tumaas ang mga kilay ni Lourdes. Hindi ka naman humihingi ng kung ano mang masama. Prom lang yon. Baka kapag hindi ka pa sumali, hindi mo na maranasan. Sumama ka at minsan lang naman yan. Parang biglang may nagbukas sa dibdib ni Danica. Parang may bahagyang liwanag na pumasok sa matagal ng madilim na silid ng kanyang pagkatao. Talaga po ba, Mama? Tanong niya sa mga ito. Oo, sagot ng kanyang ina na si Lourdes. Sumama ka, huwag mong isipin ang gastos. Kaya naman namin yon. Hindi naman makakasakit sa bulsa. Kami nang bahala ng papa mo. Hindi niya napigilang mapangiti. Ramdam ni Danica ang pag-init ng mga mata niya. Ilang araw na rin niyang kasing iniisip ang tungkol doon. Salamat po, sabi niya at hindi na maitago pa ang tuwa. Salamat po, Mama, Papa. Tumango lang ang papa niya. Sabihin mo kung kailan at ano ang mga kailangan mo. Katulad ng pangako sa kanya, nakasali na nga si Danica sa JS Prom. Nang samahan siya ng kanyang ina na si Lourdes para mamili ng gown at mamili ng mag-aayos sa kanya, labis ang kaba na kanyang nararamdaman. Manliligaw mo yan? Tanong ni Rogelio nang sunduin siya ni Marcus ng araw ng prom. Medyo nag-init ang pisngi niya. Opo, si Marcus po pala. Tumaas ang mga kilay ng kanyang ama. Sige, hindi naman kami mahigpit kung mag-boyfriend ka o hindi. Basta alam mo lang ang limitasyon mo. Sige na, payag kaming ihatid ka niya, pero kami ng mama mo ang susundo sa'yo mamaya. Mag-send ka rin ng pictures at videos kada oras. Tumango agad si Danica. Opo, gagawin ko po. Sige po, aalis na po kami. Masaya siyang hindi mahigpit ang kanyang mga magulang. Hindi naman siya sobrang pressured sa pag-aaral o kaya ay ang huwag munang makipagrelasyon. Ang mabigat lang naman sa kanya, yun ngang nangyari kay Isabel noon. Tipong kahit gumawa siya ng sobrang daming mabubuting kilos, taob lahat kapag naalala na naman kung paano namatay ang bunso niyang kapatid. Okay ka lang ba, Danica? Tanong sa kanya ni Marcus nang mapansin ang pagiging tulala niya. Pinilit niyang ngumiti. Oo naman, okay lang. Medyo naninibago lang na magsuot ng gown. Ang tagal na rin kasi nung huli. Bata pa ako nung huli kong suot. Nginitian siya ni Marcus. Huwag ka mag-alala. Aalalayan na lang kita dyan sa gown mo. Kapag may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Pero may mga araw na kahit anong saya ang ipunin ni Danica, may mga petsang kusa yung nauupos. Malapit na naman ang bagong taon. Usal ni Danica habang tinitingnan ang kalendaryo. Habang ang iba ay nagbibilang ng araw, bumibili ng paputok at nagpaplano ng handaan. Si Danica ay tahimik na nagbibilang ng oras kung ilang tulog na lang bago muling bumalik ang gabing iyon. Disyembre pa lang, ramdam niya na ang pagbabago sa bahay. Mas maaga nang nagdiligpit ang kanyang ina. Mas maikli ang pasensya, mas madalas ang buntong hininga.
Hindi na kailanman naging masaya ang bagong taon na dati ay palaging pinaghahandaan ng bongga ng mga magulang niya. Isang gabi, habang naghihiwa si Danica ng gulay, narinig niyang nagsalita ang mama niya mula sa sala. "Naaalala mo ba?" sabi ni Lourdes sa kanyang ama. "Nung panahong kasama natin si Isabel, iniisip ko ano kayang itsura niya kung lumaki siya." Hindi sumagot si Rogelio. Si Danica naman, hindi na matapos ang ginagawa. Alam niya na kung ano ang susunod. Kung wala sanang huminto ang kanyang ina. Kung wala sanang nagpadalos-dalos. Hindi binanggit ang pangalan niya, pero sapat na yon para malaman niya na siya pa rin ang sinisisi sa mga nangyari. Kapag New Year's Eve na, palagi siyang kusang nananatili sa kusina. Siya ang nagluluto, naghuhugas, nagliligpit. Ayaw niyang maupo sa sala. Ayaw niyang marinig ang putukan. Ayaw niyang maramdaman ng eksaktong oras kung kailan tumigil ang mundo noon. "Malapit ng countdown. Bakit nandito ka pa sa kusina? Lumabas ka." Saad ng kanyang tita. Marahan naman siyang umiling, pagkatapos ay tiningnan ang kanyang mama na malungkot at nakatanaw lang sa bintana. "Dito na lang po ako. Wala rin po ako sa mood na manood ng fireworks. Mas marami pong gagawin dito sa kusina." Mata man siyang tiningnan ng kanyang tita na para bang naaawa ito sa kanya. Alam naman yon ng lahat. Nandoon ang mga kamag-anak niya ng gabing yon. Batid ng mga ito kung ano ang nagawa niya noon na siyang nagmarka sa mga alaala ng mga ito. Niyakap siya ng tita niya. "Happy New Year! Sana palagi mong isipin na kahit nangyari ang lahat ng yon, mahal na mahal ka pa rin namin. Kung sinisisi ka ng lahat, isipin mo na may isa kang tita na hindi ka sinisisi. Bata ka lang noon, may sakit ka ng araw na yon, kaya hindi mo naalagaan ng maayos ang kapatid mo. Wala kang kasalanan. Kaming mga matatanda ang nagkulang at hindi ikaw. Hayaan mo at lilipas din yan." Nangilid ang mga luha sa mga mata niya. "Happy New Year din po, tita." Mas masakit pa ang kaarawan ni Isabel. Tuwing araw na yon, nililinis ng mama niya ang estante. Pinupunasan ng picture frame nito, pinapalitan ng bulaklak sa tabi ng litrato. "At ilang taon na sana siya ngayon?" tanong ng isang tita niya minsan. 6, sagot ni Lourdes. 6 na sana. Kung nabuhay lang sana siya. Si Danica ay laging nandoon, tahimik sa gilid na parang multo sa sarili niyang bahay. Pumasok na lang siya sa kwarto niya at pinilit ang sarili na mag-aral. Nang tumawag sa kanya si Marcus, nakipagbabada na lang siya para at least mabaling ang atensyon niya sa ibang bagay. "May nangyari ba?" biglang tanong ni Marcus. "Aha?" Napabuntong hininga ang binata. Matagal na kitang nililigawan. Alam ko kung kailan ka malungkot. Sa boses mo, ang lungkot-lungkot mo. Sa mga corny kong jokes, tumatawa ka kahit hindi nakakatawa. Sa mga normal na araw, hindi ka naman tumatawa sa mga joke ko. Kaya alam kong may problema ka." Malungkot siyang napangiti. "Sorry, may problema nga ako. Pero hindi mo naman kailangan mag-alala. Okay lang ako. At totoong napapasaya mo ako sa mga corny mong jokes, Marcus." At kapag undas naman, mas tahimik ang lahat. Sa sementeryo, nandoon sila buong pamilya. Pero pakiramdam niya ay malayo siya at walang tamang hangin para makahinga. "Danica," tawag ng mama niya minsan habang nag-aayos ng bulaklak sa puntod. "Ayusin mo naman yan, parang wala kang pakialam." "Nakaayos na po," sagot niya agad at inayos palalo ang mga kandila. "Ayusin mo ulit," ulit ni Lourdes at mas matalim na. "Ito na lang ang magagawa mo para sa kapatid mo." Tahimik lang ang papa niya gaya ng dati. Nakatayo sa gilid habang tinatanaw ang lapida ni Isabel. Kapag talaga nandoon sila, parang hindi siya anak ng kanyang mga magulang. Walang sinasabi ang mga ito at hindi rin tumitingin kay Danica. At sa katahimikan na natatanggap niya sa araw-araw na yon, makatikim man siya ng munting kaligayahan, mas mabigat pang pasanin ang dumadagdag na trauma niya sa pagkawala ni Isabel.
Sa paglipas ng panahon, natutunan ni Danica kung paano maging matibay sa labas at maging marupok sa loob. Sa loob, masaya siya, nakakatawa minsan, may mga kaibigan at nangangarap pa rin naman. Pero kapag papalapit na ang Disyembre, bumabalik siya sa dating anyo. Mas tahimik na siya ulit, mas maingat at mas mababa ang tingin sa sarili. Isang paalala na kahit ilang taon na ang lumipas, kahit lumaki na siya, kahit ginawa na niya ang lahat ng tama, may mga araw na hindi siya kailanman magiging malaya. At sa bawat pagkakataong yon, tahimik niyang sinasalo ang lahat. Dahil para kay Danica, ang guilt ay hindi na lang damdamin. Naging bahagi na lang ng pagkatao niya yon. Lumipas pa ang mga taon at kasabay ng paglaki ni Danica, ang paglaki rin ng isang takot na hindi niya kailanman pinangalanan. Noong una, hindi niya agad napansin, parang likas lang na pag-iwas. Tuwing may reunion at may bago silang pinsan, kusa siyang lumalayo. Kapag may ipinapasa sa kanya na sanggol, agad siyang umingiti at marahang umiiwas. Baka mahulog ko po. Palagi niyang palusot, sabay turo sa ibang mas matanda. Mas sanay po kayo na lang po ang humawak sa pinsan ko. Sa simula, akala ng lahat ay simpleng hiya lang. Pero habang tumatagal, napapansin ng ilan na hindi talaga siya humahawak kahit saglit, kahit sandali lang. Isang beses, sa binyag ng pinsan niya, nilapit sa kanya ang sanggol ng kanyang tita. Danica, hawakan mo muna para masanay ka. Biro ng tiyahin niya. Nanlamig ang mga kamay niya. Biglang uminit ang paligid at parang humigpit ang hangin sa kanyang dibdib. Tita, hindi ko po kaya. May mga gagawin pa po kasi ako sa kusina. Nalungkot ang tita niya. Sige na, subukan mo lang. Hawakan mo ang pinsan mo. Hindi na po talaga. Ayoko po, tita. Hindi na siya naghintay sa sasabihin nito. Tumalikod na siya agad at nagtungo sa likod ng bahay sa may lababo. Nakahawak siya sa gilid ng mesa at humihinga ng malalim ng paulit-ulit. Kalma lang, wala namang nangyari. Hindi mo naman hinawakan. Pero kahit ganon, parang may bumubulong sa isip niya. Mga larawan ng aksidenteng hindi pa nangyayari, pero pakiramdam niya ay pwedeng mangyari. Paano kung madulas ang kamay niya? Paano kung bigla nang umiyak at magpanik siya? Paano kung may mangyari na naman? Hindi siya takot sa mga sanggol. Takot siya sa sarili niya. Sa isip niya, siya ang uri ng taong may kakayahang makasira ng kahit na anong marupok. Parang may sumpang nakaatang sa kanya, na kahit anong ingat ang kanyang gawin, may mawawala pa rin. Kaya mas mabuting umiwas, mas mabuting huwag humawak, mas mabuting huwag mapalapit. Nang mag-first year college si Danica, akala niya ay iiwan na niya ang takot na yon sa bahay. Bagong yugto, bagong simula, malayo na siya sa mga alaala. Mas matanda na siya at mas responsable. Kasama na rin niya si Marcus, hindi na lang bilang manliligaw, kundi bilang nobyo na. Isang hapon, inibitahan siya ni Marcus sa bahay ng mga ito. Punta ka naman sa amin, sabi nito habang magkasabay silang naglalakad palabas ng campus. Gusto ko nang makilala ng parents ko ng maayos. Saka ng mga kapatid ko. Huwag ka sanang ma-overwhelm. Malaking pamilya kami. Ngumiti naman si Danica. Oo naman, sige. Kami rin naman malaking pamilya. Kapag may okasyon, kompleto kami kasama ang mga kamag-anak namin. Pagdating pa lang nila sa bahay ng pamilya ni Marcus, narinig niya na ang tunog ng isang iyak. Parang may humila pababa sa sikmura niya. Biglang bumagal ang lakad niya. Humigpit ang hawak ni Danica sa strap ng bag. May baby pala sa inyo? Mahina niyang sabi. Oo, sagot ni Marcus na parang walang bigat. Yung bunso namin, to kasing si mama humabol pa sa panganganak. Saka may pamangkin din, madalas dito yon. Okay lang ba? Tumango siya agad. Oo naman. Pero nagsisinungaling ang katawan niya. Pagpasok pa lang nila sa sala, may batang tumatakbo, may batang tumatawa, may isang sanggol na buhat ng nanay ni Marcus na umiiyak. Marcus!
masayang bati ng mama nito. Eto na ba si Danica? Ang ganda nga. Opo ma, sagot ni Marcus. Si Danica po, girlfriend ko na. Ngumiti ang ginang sa kanya. Ang ganda mo naman. Halika, upo ka. Hawakan mo muna saglit si baby. Saglit lang. Biglang nanigas si Danica. Pasensya na po, parang nahihilo po ako. Agad siyang inalalayan ni Marcus. Okay ka lang? Oo, siguro kailangan ko lang maupo. Sabi niya pero umatras siya palayo sa kinalalagyan ng sanggol. Umupo siya sa pinakadulong upuan, malayo sa gitna ng sala. Pinagpapawisan ang mga palad niya. Ang tunog ng iyak ay parang paulit-ulit na pumupukpok sa dibdib niya. Bawat hikbi ng sanggol, may kasamang larawan sa kanyang isip. Isang batang nadudula sa mga braso niya. Isang ulo na bumabagsak at isang sigaw na hindi na mababawi. Naalala na naman niya si Isabel. Danica, gusto mo bang makita ang kwarto ko? Alok ni Marcus habang mapagmasid ang mga mata. Wala naman tayong gagawin. Pero pakiramdam ko mas komportable ka ron since maingay dito sa sala. Okay lang naman kina mama at papa kahit pumunta ka sa kwarto ko. May tiwala naman sila saka malaki na ako. Tumango siya agad. Oo, sige please. Tumayo siya kaagad, sumunod siya kay Marcus at pagdating sa kwarto, saka lang siya nakahinga ng maluwag. Parang doon lang bumalik ang tibok ng puso niya sa tamang ritmo. Umupo siya sa gilid ng kama, yumuko at huminga ng malalim. Hey! Mahinang sabi ni Marcus. Anong nangyari? Okay ka lang ba? Wala, hindi lang ako sanay sa maingay. Ngumiti si Marcus ng kaunti. Ganito lang talaga dito sa amin. Pasensya ka na. Kung pamilya niya yon, ayos lang din dahil alam naman ng mga ito kung bakit siya umiiwas. Pero kay Marcus, hindi niya masabi ang totoo. Hindi kayang banggitin ni Danica ang pangalan ni Isabel. Hindi niya kayang sabihin na sa bawat iyak ng sanggol, bumabalik ang isang gabing pilit niyang tinatago sa sarili. Lumipas pa ang mga taon, nagtapos si Danica ng kolehiyo ng may karangalan. Nakahanap siya agad ng trabaho sa isang kumpanyang maayos ang pasahod at may malinaw na direksyon. Natutunan niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Umupa ng maliit na apartment, nagbabayad ng bills sa oras, at umuuwi sa bahay ng mga magulang tuwing may okasyon. Ang galing-galing mo naman, sabi ng tita niya tuwing reunion. Graduate na, may trabaho na, may boyfriend pang maaasahan. Sana all. Ngumiti naman si Danica. Marunong na siyang ngumiti sa tamang pagkakataon. Marunong na siyang tumango, magpasalamat, at magkunwaring sapat na ang mga salitang yon para punan ang mga puwang sa loob niya. Si Marcus pa rin ang kasama niya. Mula college hanggang sa unang sahod, unang apartment, unang seryosong plano sa buhay. Hindi siya iniwan ng kanyang boyfriend. Hindi siya minadali sa kahit na anong bagay. Mahal siya ni Marcus sa paraang hindi humihingi ng kapalit o yun lang siguro ang akala niya. Isang gabi, habang magkasama silang nagluluto sa apartment ni Danica, biglang nagsalita ang mama niya sa video call. Anak, bungad ni Lourdes, ilang taon na ba kayo ni Marcus? Napahinto si Danica sa paghihiwa ng sibuyas. Ano po? Matagal na kayo. Dagdag ng papa niya na si Rogelio na nakaupo sa likod. Hindi ba ninyo iniisip ang kasal? Nagkatinginan sila ni Marcus. Ngumiti ito ng bahagya na parang handang-handa na sa tanong na yon. Hindi pa po namin napag-uusapan ng seryoso, sagot ni Danica. Focus po muna kami sa work at ilang taon pa lang naman po kaming nakakapagtrabaho. Marami pa po kaming dapat matutunan. Tumango si Lourdes pero halatang may nakahandang susunod na tanong. Hindi naman na kayo bumabata. Habang inaabot ang mga goal ninyo, mas magandang mag-asawa na kayo. Iba pa rin kapag maaga, para may mas lakas kayo kapag may mga anak na. Parang may humigpit sa dibdib ni Danica. Ma, wag po muna natin isipin yon. Normal lang naman yon, sagot ng kanyang ina. Lahat naman dumadaan doon. Pag-asawa, anak, pamilya. Hindi pwedeng puro trabaho.
Tahimik si Danica at hindi na alam ang sasabihin. Si Marcus tuloy ang sumalo. Opo tita, napag-uusapan naman po namin. Darating din po kami doon. Napatingin si Danica sa kanyang boyfriend. Pagkatapos ng tawag ay bumalik na sila sa pagluluto. Okay ka lang? Tanong ni Marcus makalipas ang ilang sandali. Tumango naman si Danica. Oo, ngunit alam nilang pareho na hindi yun buong katotohanan. Sa mga sumunod na buwan, paulit-ulit ang tanong mula sa mga magulang niya. Sinasabi ng mama at papa niya na gusto ng mga ito na magpakasal siya at bigyan ito ng mga apo. Tuwing maririnig yon, natutunan ni Danica ang paraan ng pag-iwas. Tatawa siya o magpapalit ng usapan. Minsan magdadahilan na pagod siya at tatapusin ang tawag. At tuwing babanggitin ni Marcus ang tungkol sa hinaharap, mas lalo siyang nadidismaya sa lahat. Alam mo, sabi nito, minsang magkasama silang naglalakad sa parke. Gusto ko sana ng bahay na may maliit na bakuran para may lugar maglaro ang mga bata. Hindi agad sumagot si Danica. Bumagal ang kanyang hakbang. Danica, tawag ni Marcus. Maganda yon, sagot niya sa wakas. Dalawa siguro ang gusto kong anak. Masiglang dagdag ng binata. Isang babae, isang lalaki. Ikaw, ilan ang gusto mo? Tumigil si Danica sa paglalakad. Hindi ko pa naiisip. Ang layo pa para isipin ko yan. Napakunot ang noo ni Marcus. Hindi naman kailangan ngayon. Pangarap lang naman. Saka sa mga susunod na taon, darating na yon. Kaya dapat planuhin natin, Danica. Tumango na lang siya. Pero sa loob niya, parang may pader na biglang itinayo. Sa bawat pagbanggit ng salitang anak, may kumikirot sa buong pagkatao niya. Ilang taon pa ang lumipas, magkasama pa rin sila ni Marcus. Mas matatag at mas sanay na sila sa isa't isa. Kilala na nila ang mga ugali ng bawat isa. Alam ni Marcus kung paano siya patawanin kapag pagod. Alam ni Danica kung paano ito patahimikin kapag stressed. Ngunit may isang bagay na hindi niya kailanman binuksan. Isang gabi, matapos ang kasal ng kaibigan ni Marcus, nakaupo sila sa sasakyan. Ang ganda ng wedding, sabi ni Marcus. Parang gusto ko na rin. Humigpit ang hawak ni Danica sa kanyang bag. Oo, maganda. Danica, mahinahon itong sabi. Ilang taon na rin tayo. Hindi na kita minamadali. Pero gusto kong malaman kung pareho ba tayo ng direksyon. Huminga siya ng malalim. Pareho naman tayo? Sigurado ka? Tanong ni Marcus. Kasi kapag iniisip ko ang future, kasama ka. Parang umiiwas ka. Kapag sinasabi ko yon, parang bigla kang nawawala. Pinilit niyang ngumiti. Pagod lang siguro ako. Hindi na pinilit ni Marcus. Ngunit ramdam ni Danica ang bigat ng usapang yon. Sa mga sumunod na taon, patuloy niyang hinawakan ang lihim na yon na parang basag na salamin sa loob ng dibdib niya. Araw-araw, nagdarasal siya na baka sapat na ang pagmamahal. Na baka kapag dumating ang tamang panahon, mawawala rin ang takot. Pero alam niya sa kaibuturan na hindi nawawala ang takot dahil sa oras. At habang tumatagal, mas lalo niyang minamahal si Marcus. At mas lalo rin siyang natatakot na isang araw, hindi na sapat ang pagmamahal para itago ang katotohanan. Kaya patuloy siyang ngumiti, patuloy siyang umiiwas, patuloy siyang umaasa na hindi darating ang araw na kailangan na niyang magsalita. Dahil para kay Danica, ang pinakamasakit na posibilidad ay hindi ang mag-isa, kundi ang masaktan ng taong pinakamamahal niya. Dahil lang sa isang takot na matagal na niyang bit-bit ng mag-isa. Pero dumating ang sandaling kahit anong iwas ni Danica. Kahit gaano niya pa pinatagal, hindi na niya kayang dalhin mag-isa ang bigat. Marcus, basag ang boses na tawag ni Danica. Pwede ba tayong mag-usap? Pinatay ni Marcus ang TV. Humarap ito sa kanya ng buong buo. Oo naman, ano yon? Huminga ng malalim si Danica. Parang bubuksan niya ang isang pintong matagal nang nakasara at hindi niya alam kung ano ang lalabas kapag binuksan niya yon. May isang bagay
na matagal ko nang hindi sinasabi sa'yo, marahang sambit ni Danica. Tumango naman si Marcus. Nakikinig ako. Napapikit siya. Tungkol to sa kung bakit tuwing binabanggit mo ang tungkol sa anak, bakit lagi akong umiiwas. Kasi hindi ako tulad ng ibang babae na basta nalang masasabing, oo, gusto ko ng pamilya, gusto ko ng mga anak. May nangyari noong bata pa ako, at doon niya sinimulan. Sinabi niya ang lahat at ang tungkol kay Isabel. Hindi niya tinipid ang kwento, hindi niya ginandahan para nasa kanya ang simpatya. Hindi niya binura ang sarili niyang pagkakasala. Hindi ko siya sinadyang pabayaan, umiiyak niyang sabi. Pero sa loob ng maraming taon, paulit-ulit kong naririnig sa mga salita, sa tingin, sa katahimikan ng parents ko at relatives ko na kasalanan ko ang nangyari sa kapatid ko. Tahimik na umiiyak si Marcus habang nakikinig. Pinunasan nito ang mga luha niya. Lumaki akong iniisip na mapanganib ako, patuloy ni Danica. Na anumang bagay na marupok ay masisira ko, kaya natatakot ako sa mga sanggol. Hindi dahil ayaw ko sa kanila, kundi dahil natatakot ako sa sarili ko. Tinakpan niyang mukha niya ng mga kamay. Marcus, ayoko maranasan ulit yon. Ayoko may buhay na muling masira dahil sa akin. Lumapit si Marcus at marahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Danica, gusto kitang pakasalan. Mabilis niyang dugtong at halos nagmamakaawa. Mahal na mahal kita. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay, pero ayoko magkaanak. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung kakayanin ko. Hinila ni Marcus ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan. Salamat. Salamat sa pagsasabi sa akin. Tumingin siya dito na puno ng takot. Galit ka ba? Umiling si Marcus. Hindi ako galit. Hindi ka ba nadidismaya? Mas nalulungkot ako. Sagot nito ng tapat. Na mag-isa mong dinala yan ng matagal. Ang tagal na natin, high school pa lang, kilala mo na ako. Pero hindi mo nagawang sabihin sa akin ang takot mo na yan. Naiintindihan kita at kung yun ang takot mo, okay lang. Umiyak si Danica sa dibdib nito. Talaga? Oo, sagot ng kanyang nobyo at mahigpit siyang niyakap. Mahal kita. Hindi kita pipilitin sa mga bagay na makakasakit sa'yo. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang yakapin ang mga salitang yon at gawing sandalan. At sa mga sumunod na buwan, sinubukan niyang maniwala. Nagpatuloy ang buhay. Nagpatuloy ang pagmamahala nila. Ngunit ang mundo sa paligid nila ay hindi huminto. Isa-isang kinasal ang mga kaibigan nila. Isa-isang nagkaroon ng anak. Sa bawat binyag na inaanyayahan sila, sa bawat baby shower na dinadaluhan nila, tahimik na pinagmamasdan ni Danica si Marcus. Hindi siya nagsasalita pero nakikita niya kung paano tumitigal si Marcus kapag may batang tumatakbo, kung paano napapangiti ito kapag may sanggol na tumatawa, kung paano ito kusang nagbubuhat ng bata kapag inaalok. Isang beses, nasa birthday party sila ng pamangkin ng kaibigan. Marcus, pwede mo bang buhatin sandali? Tanong ng ina ng bata. Agad tumango si Marcus. Inangat ang bata ng maingat, natural at parang matagal na nitong gustong gawin yon. Napaatras si Danica. Uminit ang dibdib niya. Hindi siya umimik pero parang may kumurot sa kanya. Dahil kahit pa ulit-ulit sabihin ng kanyang boyfriend na okay lang, alam niyang umaasa ito ng anak kung magiging mag-asawa sila. Kaya nang unti-unti niyang nararamdaman ang pagkawala at paglayo ni Marcus, parang wala na ring masyadong ginawa si Danica. Nung una, hinayaan niya agad, hindi pinansin. Baka busy lang, baka mahina ang signal o baka tulog na. Hindi na nagre-reply sa mga text niya ang binata. Hindi na rin ito sumasagot sa kanyang mga tawag at hindi na bumibisita sa kanyang apartment. Baka may problema? Bulong niya sa sarili habang nakaupo sa gilid ng kama. Lumipas ang mga linggo, walang mensahe, walang tawag, parang bigla na lang binura ang lahat ng taon na magkasama sila. Hanggang isang hapon, habang nag-i-scroll sa social media, may post ang isang dating kaklase ni Marcus.
Nasa Singapore na ito kasama si Marcus at may 1-year contract na trabaho roon. Nanlamig ang buong katawan ni Danica. Doon pa lang, alam niyang lumalayo na ang kanyang boyfriend. Umalis ito nang hindi nagpapaalam sa kanya. Oo, sagot ng katrabaho niya nang tinawagan niya ito. Matagal na siyang umalis. Akala ko alam mo, na-promote kasi siya at nabigyan ng contract sa Singapore kasama ng isa naming colleague. Napangiti lang siya, isang pilit ng ngiti na hindi umabot sa mata. Oo, alam ko. Pero ang totoo ay wala siyang alam. Batid na niyang iniwan na siya at rerespetuhin niya yon. Lumipas ang mga buwan na naging taon, hindi na bumalik si Marcus. Hindi na rin ito nagparamdam. Hiwalay na kayo ni Marcus? Tanong ng kanyang ina. Bakit? Ang tagal na ninyo ah. Marahan siyang tumango. Opo, hiwalay na po kami. Marami lang po talaga kaming kailangan gawin sa buhay. Magkakaiba na rin po ang mga priorities namin at nagkasawaan na lang po kami. 2 taon ang lumipas at sa panahong yon, natuto si Danica na mabuhay sa kawalan ng sagot. Natuto siyang gumising nang hindi umaasang may mensahe. Natuto siyang magtrabaho, ngumiti, makipag-usap, kahit may parte ng puso niyang tila naiwan sa isang taong piniling maglaho. Hanggang isang araw, habang nagkakape siya sa opisina, may nakita siyang posts. Si Marcus ang nandoon, nakasuot ng barong katabi ang isang babae na maganda, elegante at nakangiti. Marisa Calderon, binasa niya ang caption. Married the love of my life? 6 na buwan lang daw ang itinagal ng relasyon ng mga ito bago ikinasal. 6 na buwan. Malayo sa ilang taon na naging sila ni Marcus. Pero si Marisa ang pinakasalan at hindi si Danica. Nanikip ang dibdib niya. Hindi siya umiyak agad pero nang makauwi, doon niya na ibinuhos ang lahat. Yun na pala ang dulo ng lahat. Ang lalaking nangakong maghihintay, ang lalaking nagsabing naiintindihan na nito, pinili ang isang hinaharap na wala siya. Hindi dahil hindi siya minahal, kundi dahil hindi niya maibigay ang inaasahan nito. Okay lang yan, Danica. Pagkausap niya sa sarili. Naging unfair ka rin naman sa kanya. Maging masaya ka na lang kasi masaya na siya. Sa lumipas na panahon, sinubukan niyang maging maayos. Mas inabala niya na lang ang sarili sa trabaho. Isang hapon, naglalakad si Danica sa parke malapit sa inuupahan niyang apartment. Doon siya pumupunta kapag gusto niyang mag-isip. At doon niya nakita si Marcus, si Marisa, at isang batang lalaki na hawak ang kamay ni Marcus. Parang tumigil ang mundo. Hindi niya sinasadyang tumitig pero parang hindi na gumalaw ang mga paa niya. Kaya napansin siya ni Marcus. Nagtagpo ang mga mata nila. Nawala ang ngiti nito at halata ang gulat at ang guilt. Parang gusto nitong magsalita pero wala nang lumabas. Yumuko si Marisa sa bata. Go play anak. Marcus, ex mo siya 'di ba? Sige na, lumapit ka na. Mag-usap kayo. Okay lang sa akin. Alam kong marami kayong hindi na pag-usapan. Tumingin sa kanya si Marisa bago ngumiti ng totoo. Sumunod ito sa anak at iniwan sila ni Marcus. Lumapit si Marcus sa kanya. Danica, ngumiti siya ng mahinahon. Hi, Marcus. Ang laki na ng anak mo. Hindi makatingin si Marcus ng diretso. Danica, alam kong nasaktan kita sa ginawa ko. I'm sorry. Tinaas niya ang mga kamay. Okay lang, naiintindihan ko naman pero okay na rin tong kinakausap mo ko para may closure tayong dalawa. Napatingin ito sa kanya at parang hindi makapaniwala. Hindi talaga ako nagkaroon ng lakas ng loob na... Marcus, ulit niya at mataman itong tiningnan. Okay lang, naiintindihan ko pero masaya ka ba? Tanong niya. Tumango si Marcus. Oo, masaya ako. Mahal ko ang asawa ko at ang anak ko. Nang dumating sila sa buhay ko, parang naging buo na ako. Pakiramdam na hindi ko naramdaman sa'yo kahit na ilang taon ang relasyon nating dalawa. Ngumiti ulit si Danica at pilit tinatago ang sakit na nararamdaman. Mabuti yon, karapat dapat kang maging masaya. Sana katulad mo, mahanap ko rin yung tao na magpaparamdam sa akin na buo ako. Ganito man ang nangyari sa atin,
Gusto kong malaman mo na marami akong natutunan sa pagsasama natin ng ilang taon. Hindi ko pinagsisisihan ng kahit na ano paman. Pasensya na, bulong ni Marcus. Hindi ko alam kung paano umalis nang hindi ka nasasaktan. Tumango si Danica. Nasaktan pa rin naman ako, pero naiintindihan ko kung bakit mo pinili ang buhay na to. Nang inamin ko sa iyo ang lahat ng bagay na bumabagabag sa akin, inasahan ko nang mangyayari to. Hindi kita masisisi sa pagpili ng bagay na hindi ko naman kayang ibigay. Napaluha si Marcus. Sorry, hindi kita pinalitan, Danica. Hindi ako nagloko pero sa mga panahong hindi ako nagpakita, pinilit kong kalimutan ka. Umusad ako sa buhay ko nang hindi ko sinasabi sa'yo. Nagmahal na rin ako ng iba. Napailing naman siya. Hindi mo kailangan ipaliwanag. Tapos na naman yon. Saka masaya ka na sa pamilya mo at sapat na sa akin yon. Maya-maya ay lumapit si Marisa sa kanila. Nagkangitian sila ng tipid bago umalis ang mga ito. Napabuntong hininga na lang si Danica. Tinanggap niya na ang pagmamahal ay hindi palaging sapat para manatili ang dalawang tao sa iisang landas. Hindi lang naman si Marcus ang nagkamali. Nagkamali rin si Danica pero sa pagkakataon na yon, pipiliin niyang patawarin ang kanyang sarili. Dahil gusto niya ng bagong buhay, pinili niyang lumipat ng condo unit. Pero hindi inaasahan ni Danica na may bagong papasok sa kanyang buhay. Lalo na, hindi sa panahon na sanay na siyang mag-isa. Kakalipat niya lang noon sa bagong unit. Gusto niya ng lugar na walang alaala ni Marcus. Isang umaga, habang nag-aayos siya ng mga kahon, yumuko siya para pulutin ang nahulog na charger sa sahig ng hallway. Pero bigla siyang tumigil nang may anino sa likod niya. Pag-angat niya ng ulo, may lalaking nakatayo sa tapat ng unit sa kabilang side ng hallway. Matangkad, may hawak na trash bag at nakatingin sa direksyon niya, partikular sa palda niyang umangat sa likod. Biglang uminit ang pisngi ni Danica. Excuse me? Anong ginagawa mo? Bastos? Nagulat ang lalaki. Bakit ka nakatingin sa laylayan ng palda ko? Inis niyang tanong habang diretso siyang tumayo. May hinahanap ka ba sa ilalim ng palda ko? Anong tinitingnan mo? Napakamot ng ulo ang lalaki. Napahinto tapos biglang tumawa. Sorry kung mukhang ganun. Pero hinahanap ko lang yung susi na nahulog ko kanina. Akala ko pumasok sa ilalim ng pinto mo. Namula naman si Danica. Okay. Pero hindi siya umatras agad. Hindi ka dapat basta nakatitig. Kita mong yumuko ako. Okay lang. Nakita ko lang naman yung panty mo na red. Ha? Singhal ni Danica sa kapitbahay niya. By the way, dagdag ng lalaki, sabay ngisi. Jared, Unit 3B. Hindi na sumagot si Danica. Pumasok na siya sa kanyang unit at isinara ang pinto. Nanginginig ang kamay niya hindi sa takot kundi sa hiya at inis sa sarili. Nakakainis? Hindi naman mukhang manyak pero inasar pa ako. Sabi niya habang nagsusuot ng pants. Lumipas ang ilang araw na hindi sila nagkakasalubong. Mabuti na lang dahil ayaw niya na agad sa kapitbahay niya. Wala naman siyang pakialam kay Jared. Hanggang isang gabi, tumunog ang kanyang cellphone. Hoy, Danica, sabi ng kaibigan niyang si Liza. May ipapakilala sana ako sa'yo. Blind date, promise, mabait. Napabuntong hininga siya. Liza, hindi pa rin ako ready. Ready ka na. Alam kong nakamove on ka na. Tinatamad ka lang makipag-date. Isang dinner lang. Kung ayaw mo, edi umuwi ka agad. Pero pogi itong ipapablind date ko sa'yo Mabait, mabango, saka responsable. Nag-isip si Danica kung papayag siya. Wala naman siyang lakad at baka nga panahon na para sumubok ulit kahit kaunti. Sige, pero isang beses lang. Pagdating niya sa maliit na cafe na sinabi ni Liza, umupo siya sa isang mesa malapit sa bintana. Kinakabahan man pero pinilit niyang maging kalmado. Hanggang sa may umupo sa tapat niya. Hi! Napatingin siya at nanlaki ang mga mata niya. Ikaw? Ngumiti si Jared sa kanya. Kapitbahay ko palang ka-blind date ko. Sabi sa akin ni Liza, maganda't mahinhin daw. Bakit parang hindi naman?
Naiirita siyang lumingon dito. Ano? Tumawa pa si Jared. Ang tapang, parang pusong nangangalmot. Special ba ako? Parang sa akin ka lang yata ganyan. Huwag kang feeling. Kung gusto mong umalis, agad na sabi ni Jared. Okay lang, hindi ako ma-offend. Napatingin siya dito at humalukip-kip. Sige, ituloy natin. Nandyan ka na eh. Sus! Natatawang sabi ng binata habang tiningnan ng menu. Ayaw na lang sabihin na nagwapuhan ka agad sa akin kaya itutuloy pa rin tong date. Naiirita niya naman itong tiningnan. Pero sa date na yon, may asaran man, nagugulat siyang may sense kausap ang binata. Ang daming alam sa buhay ni Jared. Kuhang-kuha man ang inis niya, napaka-gentleman at mature pa rin kumilos. Kaya ang date na yon, naging tuloy-tuloy. Dahil magkapit-bahay sila, mas naging malapit din sila sa isa't isa. 8 years? Bulalas ni Jared nang malaman nito kung gaano sila katagal ni Marcus noon. Ang tagal nyo naman. Naka-move on ka na ba talaga ron? Baka mamaya kamukha ko pala yun tapos nakikita mo ako sa kanya. Kaya palagi mo akong dinidate ngayon. Naiirita naman niya itong tiningnan. Hindi kayo magkamukha no? Mas pogi ang ex ko. Biglang bumusangot si Jared. Sus, tapos mas pogi ako ron. Wala nang pupogi kesa sa akin. Bulag ka yata, Danica. Malakas siyang tumawa. Ang yabang mo? Kumain ka na nga dyan. Pinaghirapan kong lutuin yung request mong pasta. Tapos aawayin mo ko? Kumain ka na lang dyan. Oo, kakain ako. Ubusin ko to. Kainin pa kita dyan eh. Mabilis niya itong binato ng unan. Bastos ka talaga kahit kailan ano? Tawang-tawa si Jared sa kalukuhan nito. Napailing na lang siya at uminom ng wine. Wala siyang magagawa sa ugali ni Jared. Green flag na medyo green-minded talaga ito. Pero yun siguro ang dahilan kung bakit unique ang binata. Bakit kayo naghiwalay? Maya-maya ay seryosong tanong ni Jared. Nagloko ba siya? Malungkot siyang napangiti. Hindi ko alam kung mas okay kapag ganon, pero alam kong iniwan niya ako kasi gusto niyang magkaroon ng anak. Ako naman, ayoko. Bakit naman ayaw mong magkaroon ng anak? Pinili niyang maging totoo kay Jared. May trauma ako sa mga baby. Hindi ko kayang humawak. Nung 9 years old ako, buhat ko ang bunso kong kapatid na 5 months old. Baby pa lang noon. New Year noon, may sakit ako at nagulat ako sa boga. Nabitiwan ko si Isabel, kaya nahulog siya sa sahig. Namatay siya dahil doon at ako ang sinisisi ng lahat. Natigilan sa pagkain si Jared. Alam niyang nakakagulat yon, kahit naman sinong pagkwentuhan niya, yun din ang nagiging reaksyon. Hindi ka niya pinili kasi ayaw mong magkaroon ng anak? Umismid si Jared. Hindi ka niya talaga mahal. Bahagya siyang natulala. Ano? Hindi ka niya ganun kamahal para irespeto ang gusto mo. Ikaw ang babae. Ikaw ang magdadala sa anak mo. Kaya nasa iyo ang dapat na desisyon. Kung mahal ka niya, may anak man o wala, mananatili siya sa tabi mo. Pakakasalan ka pa rin dapat niya. Malungkot siyang napangiti. Mahal niya ako noon. Naintindihan ko lang na may mga bagay siyang gusto. Saka lahat naman ng nagsisettle down, umaasa na agad ng mga anak. Kaya nga may iba na naghihiwalay. Naghahanap ng iba kapag hindi makabuo ng baby. Paano kung sabihin ko sa'yo na lahat ng tao hindi naman katulad ng iniisip mo? Seryosong sabi ni Jared. Paano kung may mga tao pa rin na okay lang na walang anak? Okay lang din naman na meron. Bahagyang natawa si Danica. Walang ganon. Pakasalan mo ko. Putol ni Jared. Umawang ang bibig niya. Ha? Pakasalan mo ko. Namamaos na saad ni Jared. Pakasalan mo ko at tingnan mo kung kaya ko manatili at sumaya kahit na wala pa tayong anak. Masyado na kitang mahal para lang mamroblema kung may anak ba tayo o wala. Mahal mo ako? Mahinang tanong ni Danica. Ilang buwan pa lang tayo nagkakakilala. Wala pa nga tayong label eh. Gusto mo na agad ng kasal? Bakit? Wala naman sa tagal yun. Sigurado na ako sa'yo, Danica. Kapag kinasal tayo, doon na lang tayo umastang parang boyfriend at girlfriend pero mag-asawa na. Okay lang sa akin kahit tayong dalawa lang. Okay sa akin kahit walang anak. Sabihin mo sa akin kung oo at ipapaasikaso ko agad ang requirements natin para may kasal na tayo. Civil wedding muna.
Next year na ang church wedding. Ano, payag ka ba? Hindi makasagot si Danica. Hindi siya makapaniwala. Gayunpaman, may bahagi sa kanya na gusto na lang pumayag sa lahat ng yon. Na kaysa pag-isipan pa ang lahat, sundin na lang din ang sigaw ng puso niya. At kung anuman ang mangyari pagkatapos, bahala na talaga sila ni Jared. Kaya makalipas lang ng ilang linggo, natagpuan nila ang mga sarili nila sa City Hall. Si Liza lang at ang boyfriend nito ang imbitado bilang witness. Wala pa silang ibang sinabihan. Hey, joke ba to? Nabuntis mo bang kaibigan ko, Jared? Bulalas ni Liza. Inis namang lumingon si Jared kay Liza. Wala pa ngang nangyayari sa amin, buntis na. Basta magpapakasal kami. Saka na lang namin sasabihin. Gusto lang namin kami muna ngayon. Sigurado kami rito ni Danica. Napangiti naman siya. Walang kasiguraduhan kung ano ang mangyayari. Pero handa siyang sumugal kung si Jared lang din naman. Naisip niya si Marcus, malamang ay ganoon din ang nararamdaman nito para kay Marisa. Maikling panahon lang silang nagkakilala, pero naiparamdam na agad ni Jared sa kanya na buo siya. Na kompleto siya kahit hindi siya maging isang ina. Nang matapos ang kasal, nagbakasyon lang sila ng ilang araw para sa kanilang honeymoon. Naging maingat din sila pareho para hindi siya mabuntis. Nakikita niya naman na nirerespeto ni Jared ang desisyon niya. Pagkalipas ng ilang buwan, pinakilala na siya ni Jared sa pamilya nito. Gulat na gulat pa nga nang malamang kasal na sila. Hinampas ng nanay nito si Jared. Walang hiya ka? Minsan ka na nga lang umuwi rito tapos sasabihan mo kaming kasal ka na. Hindi mo man lang kami sinabihan. Magulang mo ba kami? Humalakhak naman si Jared at hinawakan ang kamay niya. Pumayag na eh. Pinakasalan ko na agad. Baka umatras kapag nalamang masamang ugali ko. Patay na patay pa naman ako. Unang kita ko pa lang, sinabi ko sa sarili ko, Mama, siya na. Kung hindi siya, hindi na ako mag-aasawa. Tinawanan si Jared ng pamilya nito. Nakitawa na rin si Danica. Masaya siyang tanggap ng pamilya nito. Pero yun nga lang, at humihirit ng church wedding dahil masama ang loob na hindi nakadalo. Kahit ang mga magulang na lang daw ni Jared ang mag-asikaso, basta magpakasal ulit sila para maraming pictures at memories. Nang sa pamilya niya naman ihaharap, sobrang kaba ang nararamdaman niya. Hindi niya alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga ito. Pero alam niyang magugulat din ang mga ito katulad ng gulat ng pamilya ni Jared. Asawa ko po, si Jared, sabi niya sa mga ito. Sabay-sabay na natigilan ang mga magulang at kamag-anak niya. Maya-maya'y sunod-sunod ang mga ito, nagtanong at matyaga naman silang sinagot ni Jared. Nagpakasal kayo ng ganyan kabilis. May aasahan na ba kaming apo mula sa inyo? Tanong ni Rogelio. Bahagya siyang nanigas sa tanong na yon. Mahigpit namang hinawakan ng asawa niya ang kanyang kamay. Ito na ang sumagot para sa kanya. Nagpakasal po kami dahil mahal namin ang isa't isa. Gusto na po talaga naming magpakasal. Saka wala rin po kaming balak magkaroon ng anak. Diretsong sabi ni Jared. Doon natigilan ang kanyang mga magulang. Sunod-sunod na tanong ang iniulan sa kanila. Pero si Jared ang palaging sumasagot. Sinasabi nito palagi na sapat na silang dalawa lang. Danica, mahinahon itong tawag nang makauwi na sila. Sagot niya rito at tumabi na sa kanyang asawa. Naisip mo bang kumausap ng therapist para sa trauma mo? Nanikip ang dibdib niya. Hindi siya gumalaw, hindi rin siya sumagot agad. Hindi dahil may mali sa'yo. Agad dugtong ni Jared at parang ramdam ang biglang paninigas ng katawan niya. At hindi rin dahil gusto kitang baguhin. Gusto ko lang na maging okay ka. Kahit paano mawala ang bigat na nararamdaman mo sa parteng yon ng kabataan mo. Napapikit si Danica. Ayokong balikan. Ayokong hukayin ulit ang mga nangyari noon. Lumapit si Jared ng dahan-dahan. Alam ko at kung ayaw mo hindi kita pipilitin. Binuksan ko lang kasi mahal kita. Dahil gusto kong malampasan mo ang lahat ng takot mo. Takot ako, tag-amin ni Danica. Paano kung malaman kong kasalanan ko talaga? Paano kung mas masakit? Hinawakan ni Jared ang kanyang kamay. At paano kung malaman mong hindi? Wala kang kasalanan.
Hindi mo ginusto ang nangyari sa kapatid mo. Hindi siya sumagot pero sa unang pagkakataon, hindi niya tuluyang isinara ang pinto sa ideyang baka nga kailangan niya yon. Ilang linggo ang lumipas bago siya pumayag. Napanatag siya kahit paano dahil sa pagsama ng asawa niya. Nakilala niya si Dr. Cruz at sa bawat therapy, nagbubukas man ang mga sugat sa nakaraan, mas nakikilala niya ang sariling emosyon at mas nagiging magaan ang lahat. Sa mga sumunod na session, unti-unting binaklas ang paniniwala niyang kasalanan ang ginawa niya. Hindi madali ang lahat. May mga araw na umiiyak siya buong gabi. May mga gabing gusto niyang itigil pero hindi umalis sa tabi niya ang kanyang asawa. Palaging nasa likod niya at dinadamayan siya. Isang gabi, matapos ang therapy, naupo siya sa sala kasama si Jared. May gusto ka bang gawin? Tanong ng asawa niya. Matagal niya na yung pinag-iisipan pero sinabi sa kanya ni Doc Helen na kailangan niyang gawin. Gusto kong kausapin ang mga magulang ko. Napatingin si Jared sa kanya ng seryoso. Sigurado ka? Umiling siya. Hindi, pero kailangan kong makalaya sa guilt na matagal kong nararamdaman. Hindi naging madali ang pag-uusap. Naupo silang tatlo sa mesa. Sa tensyon pa lang, ramdam din ng kanyang mga magulang ang gusto niyang sabihin. Ayoko pong magkaanak, diretsahan niyang sabi. At hindi dahil galit ako sa buhay, hindi dahil kulang ako, kundi dahil takot pa rin ako. Nanlaki ang mga mata ng kanyang ina. At buong buhay ko, nanginginig niyang dugtong. Pakiramdam ko, kailangan kong magbayad sa nangyari kay Isabel. Tahimik ang ama niya. Ang ina niya naman ay unti-unting namutla. Danica, mahinang sabi ni Lourdes. Ngayon lang ako magsasalita, mariin niyang dagdag. At ngayon ko lang narinig na hindi pala yun kasalanan. Biglang humikbi ang kanyang ina. Anak, umiiyak nitong sabi. Pasensya na. Napatingin sa kanya ang mga magulang. Nakita niyang muling umiiyak ang kanyang ama. Para bang nanghihina ito at sising-sisi sa mga nangyari. Kami naman talagang may kasalanan ng mama mo. Kami dapat ang nag-alaga nun kay Isabel at hindi ikaw. Bata ka lang din nun, pero dahil hindi namin alam ang gagawin at naghahanap kami ng masisisi sa naging pagkukulang namin, ikaw ang sumalo ng lahat ng yon. Sorry anak. Sorry. Saad ng kanyang ama. Tumulo rin ang mga luha ni Danica. Hindi niya inaasahang maririnig niya ang lahat ng yon. Pagkatapos ng ilang taong pagdala ng guilt sa puso niya, ngayon ay inaamin ng kanyang mga magulang na naging kasalanan din ng mga ito. Nang marinig naming ayaw mong magkaanak, patuloy ng kanyang ina. Doon namin naintindihan kung gaano kabigat ang binuhat mo, kung gaano namin binaling sa iyo ang lahat ng sisi. Sorry anak, hindi na niya napigilan ang hikbi nang yakapin siya ng kanyang mga magulang. Parang lahat ng bigat na dinala niya, biglang nawala. Isang sorry lang ng mga ito parang okay na agad sa kanya dahil siguro yun lang din ang hinihintay niya mula sa mga ito. Simula ng araw na yon, naging mas smooth ang lahat sa pamilya nila. Naalala man nila si Isabel, hindi na gaanong kabigat. Unti-unti na lang din na tinanggap nila na may mga bagay na hindi talaga nakatadhana para sa kanila. Pagsapit ng bagong taon, bumalik ang ingay sa buhay nila. Hindi na yon ang kinatatakutan ni Danica. May lungkot man, may saya pa rin dahil sa panibagong buhay na tinatahak niya. First time nila ni Jared na mag-celebrate ng New Year nang silang dalawa lang. Kaya siya talaga ang nakatoka sa pagluluto. Nasa kalagitnaan siya ng pagluluto nang ma-realize niyang marami pang kulang. Kaya lumabas si Danica para bumili ng mga kulang na sangkap. Habang papalapit siya sa kanto, may narinig siyang sigaw. Kuya, tulungan niyo po kami. Napahinto si Danica. May maliit na grupo ng tao sa gilid ng kalsada. Isang babae ang nakaupo sa bangketa. Pawis na pawis, maputlang mukha at nakahawak ang kamay sa tiyan. Malapit na po. Umiiyak na sabi ng babae. Hindi ko na kaya. Nina, huminga ka lang.
Nanginginig na sambit ng lalaking kasama nito. May tutulong! May tutulong! Nilapitan ni Danica ang mga ito. Anong nangyayari? Manganganak ng asawa ko. Bigla na lang hindi na kami umabot sa ospital. Sagot ng lalaki. Sumigaw ang babae sa panibagong kirot. Agad siyang kumilos. Midwife ang tita niya kaya may alam siya sa mga ganoon. Pero nang maalalang baby ang lalabas doon, bahagya siyang natigilan. Ah! Malakas na sigaw ng babae na agad nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Ma'am, sabi niya kay Nina at lumuhod sa harap nito. Ma'am, pakinggan niyo po ako. Ano pong pangalan niyo? Nina, hikbi ng babae. Nina, mariing ulit ni Danica. Nandito ako. Ako ang magpapaanak sa'yo. Tumawag ng ambulansya ang mister mo. Kahit sino, barangay, pulis, kahit sino, bilisan mo. Lalabas ng bata, hindi na natin madadala sa ospital to. Sinimulan niya na nga na tulungan manganak si Nina. Sobrang pinagpapawisan na si Danica habang tinutulungan ito. Maya-maya ay lumabas na ang baby. Ingat na ingat siyang punasan ng bata. Hindi niya mapigilang mapaluha. Hindi naman siyang ina pero masaya siya sa bagong buhay na yon at muling makahawak ng sanggol. Ilang minuto pang lumipas, dumating ng ibang tulong, kaya hinayaan niya na sa mga ito. Labis ang pasasalamat sa kanya ng mag-asawa na binigyan niya lang ng isang ngiti. Nang makauwi, naligo na muna siya at nagbihis bago nagpatuloy sa pagluluto. At nang makarating ang asawa niya, buong puso niya yung ikinuwento. Hindi ka natakot na hawakan ng baby? Tanong ni Jared. Tipid naman siyang napangiti. Hindi, nawala na yung kaba ko. Ang alam ko lang nang matulungan ko yung mag-ina, naiiyak ako sa saya. Hinalikan ni Jared ang noo niya. Proud na proud ako sa'yo. Happy New Year, my love. Matamis siyang napangiti at yumakap dito. Happy New Year din. Sa pagsisimula ng bagong taon, nagkaroon din siya ng bagong pakiramdam. Hindi nila napag-usapan pero gusto niyang subukan. Hindi na kasi siya umiinom ng pills. Hindi niya yon sinabi kay Jared. Kaya nang mabuntis siya, hindi na nagulat si Danica. Gusto mo ba ng anak, Jared? Tanong niya rito. Napalingon ito sa kanya. Bakit nag-aalala ka na naman? Love, okay nga lang sa akin kahit tayong dalawa lang. Napakagatlabi si Danica. Paano kung sabihin ko na buntis ako? Nabitiwan ito ang mga kubyertos. Natigilan ito at halatang hindi makapaniwala. Pero maya-maya ay bigla na lang itong naluha at napahikbi. Niyakap siya nito ng mahigpit at paulit-ulit na humingi ng sorry. Aha? Bakit ka nagsasorry? Nagtataka niyang tanong dito. Kumunot ang noo ni Jared habang umiiyak. Love, sorry, naging pabaya ako. Buntis ka? Natatakot ka ba? Alam kong ayaw mo magkaroon ng anak. Anong nararamdaman mo? Ha? Baka lumala lang ang trauma mo. Hindi niya napigilang tumawa. Gusto ko nang magkaroon ng anak, Jared. Ikaw, gusto mo ba? Umawang ang bibig ng asawa niya. Gusto ko pero... Sinapo ni Danica ang mukha nito. Gusto ko, huwag kang mag-alala. Desisyon ko to, Jared. Hindi na ako nagtitake ng pills. Hindi ko sinabi sa'yo pero pinag-isipan ko na to ng mabuti. Gusto kong magkaroon ng anak. Gusto kong maging mommy ako at maging daddy ka naman. Sa halip na tumahan, mas lalong naiyak ang asawa niya. Nahawa na rin si Danica at tumatawang naluluha sa harap nito. Pareho silang nagpakasal na walang planong magkaroon ng anak. Tinanggap yun ni Jared kasi mahal siya nito. Pero ngayong nagbabago ang tatahakin nila, alam niyang luha yon para sa kaligayahan. Huwag mo akong lolokohin at sasaktan ha. Bulong ng asawa niya. Mas lalo lang ako nahulog sa'yo. Mas lalo lang kitang minamahal. Ang tapang mo, love. Proud ako sa'yo. Ako na asawa mo. Napangiti si Danica at mahigpit itong niyakap. Naging matapang siyang harapin ang lahat dahil kay Jared. Salamat na ginamit ng Diyos ang asawa niya para magkaroon siya ng lakas ng loob na muling magkaroon ng bagong simula. Ang kwento ni Danica ay paalala na may mga sugat na hindi agad naghihilom at may mga kasalanang matagal nating pinapasan kahit hindi naman talaga atin.
Kung may mga mali tayong nagawa sa nakaraan, hindi yun sentensya sa atin habang buhay. Maaari tayong masaktan ng paulit-ulit ng alaala. Ngunit hindi nito hawak ang bawat mangyayari sa hinaharap. Ang pinakamahalagang aral ng kwento, may karapatan tayong maghilom, may karapatan tayong magmahal at mahalin, may karapatan tayong magsimulang muli. Hindi pagtataksil sa nakaraan ang paghilom, hindi paglimot ang pagpili ng kapayapaan, at hindi kahinaan ang paghingi ng tulong. Kung tayo man ay may dinadalang bigat sa ating mga damdamin, tandaan lang natin na ang buhay ay hindi humihingi ng perpektong pagkatao. Ang hinihingi lang nito ay tapang na harapin ang bukas kahit may sugat pa sa ating mga kahapon. Muli, ako po si Skylar Guro at sana ay may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po at Happy New Year sa ating lahat.